God bless you, the beloved Sir Mario Rayon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang pagkakataon, kalubos sa amin. Sa araw na to, ngagitipon mo kami sa sambahay-sambahan upang mapurihan, mapasalamatan ka namin, masamba ka namin, Diyos. Maraming salamat sa araw na to. Nalaala po namin ang karawan ng selebasyon ng aming mga ina. First of all, beloved pastor sa ministry ito at sa mga beloved mga nanay namin. Maraming salamat for the sweet holy presence touching our heart this moment, Lord, from the start of the service until now. Thank you so much, Lord, that you bless the part of the service, my God. This moment, Lord, I pray, I visit you, Lord, to please anoint the servant, to live with love and mercy and breath, and by sitting us out, hindrance is right now, my Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin, Diyos, maminamahal. So, first of all, the highest praise, glory, thanksgiving, and majesty only to our loving God, our risen Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Willis Almeida, and time prophet of our loving God, and always remember and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved son, Pastor Lina Kumalmeida, and beloved children, and all blessed Almeida family. I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my crew professors, and to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ. Sa ating mga webcast viewer na naroon ngayon, sa buong daigdig, maraming salamat po. Palakpakan natin ulit ang Panginoon. At ipaabot ko po ang taos puso kong pagbati una sa lahat-lahat ng mga nanay. Amen? Amen. Happy Mother's Day to all of you sa ating mga beloved nanay, beloved mama, beloved mothers. Amen? Nag-agruga ng ilang pamilya, mga anak, nagmahal silang beloved mga husband. And first of all, mga minamahal sa akong beloved sweetheart, Happy Mother's Day, sweetheart. Amen. At especially sa ating beloved stand pastor, Mama Dear, sa langit na po. Sa lahat ng mga beloved Almeida children, ng mga mama, mga nanay po, happy Mother's Day po sa inyo lahat. Sa lahat ng mga beloved children, ng mga beloved mama at mother po. At sa buong daigdig, nanood ngayon mga minamahal, celebrate ang buong daigdig ngayon ng happy ng Mother's Day po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maybe next week siguro, Father's Day na naman. Amen. Kaya advance na Happy Father's Day mga tatay. Advance na. Amen. Sa mga nanay muna tayo. Mga minamahal, pinagpala tayo dahil nakasamba po tayo. Amen. Bakit pinagpala tayo, nakasamba po tayo? Dahil ang pagsamba napaka-importante sa tao po yun. Ang tao sa buong daigdig, every Sunday, sila po'y doon sa mga churches. Sa mga ritual, sila po'y dumadalo, sumasamba sila. Dahil ugali ng tao po yun. Ang tao dapat sumamba palagi sa Diyos. Amen? At sa ating dahil may Diyos sila na iniisip, na lumikha ng langit ug yuta. Amen ba? Kaya pag dito tayo sa loob ng sambahan, mga minal, so kailangan po nating mag-concentrate. Dahil nandito tayo, pumunta tayo rito, binayaan natin, tahanan natin dahil gusto natin sumamba sa Diyos. Because we believe that there is God that exists. Kaya nandito tayo. Amen ba? Kaya pag sa loob ng sambahan tayo, our purpose to be here is to worship the Lord. Amen? To worship the Lord, to praise the Lord, to give thanks the Lord, for His mercy endureth forever. Kaya sa ating pagsamba, kailangan sikapin natin na atin madama ang presensya ng Diyos. Why? Because the God that we serve is a spirit. Amen? For God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos na sinasamba natin is spirito. Wala tayong makikita. That's why, ang lahat sa samba sa Kanya, sambahin siya sa Espiritu o katotohanan. Once sinamba natin ang Diyos, mga minamahal, bababa ang Kanyang banal nga Espiritu. Because the God is Spirit. Kailangan pagsikapin natin na mananahan sa puso natin sa aring pagpanambahan ang Diyos yang naglikha ng langit at lupa. Si sayang lang, dito ay sambahan,
Our main purpose, dahil sambahin natin Diyos because we know God, that it is God, and we have to adore God, and we have to venerate God, and we have to worship God. So kailangan situate niya sa ating pagsamba dito, bababa ang Diyos sa puso natin. Kailangan mananahan ang Diyos sa puso natin kaysa Espiritu. Dahil mga minamahal, kung nasamba lang tayo, wala tayong naramdaman ng Diyos dito, Espiritu, sayang lang. Makasabi tayo na walang Diyos nating sinasamba. Mga minamahal, ang tao na walang Diyos sa puso, ang tawag sa Biblia, siya po ay buang. Kasi magtataka kayo. Totoo. Ang tao na walang Diyos na nanahan sa puso, ang tawag sa Biblia, siya po ay buang. Kaya pag dinita sambahan, sikapin natin na ang Diyos na buhay, mananahan sa puso natin. Upang tawagin tayo mga bright na tao, righteous na tao, marunong na tao. Bakit? Nananahan sa puso natin ang presensya ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya hindi po basta-basta palang pagsimba. Kaya pag sumamba tayo, huwag tayo magkwentuhan sa likod, magchismisan sa likod. Kaya saan ka na lugar? Sikapin mo na ang Diyos sinasamba mo, buhay yun at makapangyarihan. So magrindir ka ng double respect with all reverence and godly fear. Makinig, magpuri, magpalakpak, sikapin, lumuhod, umiyak, sumigaw, na madama natin at manahan sa puso natin ang presensya ng Diyos. Dahil naniwala tayo na may Diyos at siya makapangyarihan, kailangan manahan siya at madama natin sa loob ng puso natin. Dahil pag hindi mananahan sa puso ang Diyos, hindi mo ramdaman ang Panginoon sa puso mo, ang tawag sa iyo, buang. Kaya masakitan mo na ako. The book of Psalms chapter 14, verse 1. Kaya hindi pag-ibasa. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 14, ang talata ay 1. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak. Sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam ng mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Palakpakan natin ang Diyos. Tama? Yung mangmang, Tagalog po yun. Sa Bisaya, buang yon. Amen? Sa English, fool. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila po'y napapahamak, sila ay nagsigawa ng kasuklang-suklam. Ano bang kasuklang-suklam? Kasuklang-suklam ay ano yan? Dulumtanan at kahugawan. Mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Yung taong walang Diyos sa puso, walang magawang mabuti. Yung ginagawa lahat, kasuklang-suklab sa Diyos. Pero ang tao, nananahan sa puso niyang Panginoon, makita mo sa Kanya ang siyam nga bunga ng balaan nga Espiritu. Puno sa pag-ibig, puno sa kasiyahan, kagalakan, katuwaan. Balitan mo na. Puno sa kabutihan ang ginagawa. Amen ba? Puro mabuti ang ginagawa. Dahil bakit? Ang Diyos nananahan sa loob ng kanyang puso. Pero ang tao na walang Diyos sa puso, kasuklang-suklam ang lahat ni ginagawa at lang mabuting ginagawa. Puro masama. Kaya alam ko, mga anak tayo ng Diyos. Ang Diyos nananahan sa puso natin. Kaya sikapin natin, tuwing dito tayo sa loob ng sambahan, sikapin natin nga palagi nananahan sa puso natin ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Palakpakan po natin Diyos. That is only my introduction. Kaya dito nalamdaman natin na kasama natin ang Panginoon. Manginaot ang uwi tayo na natutuwa, galak na galak po tayo dahil nadama natin ang Diyos sa ating puso. Everybody say, praise the Lord.
Ngayon, ang title natin sa Bible study sa araw na to is The Characteristic of a Godly Woman. Characteristic of a Godly Woman. Kay Mother's Day man ngayon. May characteristic, mayroong siyang ugali. May kinaiya. Ano mga karakteristik ng godly woman? Makadiyos nga babae o nanay. Makinig kayo mga nanay. What is your characteristic? To become a godly mother. Amen ba? The world has countless. Ang sanlibutan daw ay hindi alos mabilang ang opinion about what defines a good mother. Amen ba? As Christian moms, mga mami, we don't rely on secular mga sectors or popular opinions. We turn to God's word for guidance and wisdom for our motherhood journey. Hindi daw tayo nag-rely sa mga sabi-sabi opinion ng tao, secular or popular opinion ng tao, nga si Kwan, magaling yun si Raina, ganito, hindi po yan. But we turn to God. Lumapit tayo sa Diyos. Amin ba? The God's Word, return to God's Word. Lalapit tayo sa salita ng Diyos for our guidance and wisdom for our motherhood journey. Upang maging maayos ang ating motherhood journey to become the good mother in our family. Sa ating journey as a mother, a mom, kailangan lumapit tayo sa Diyos, sa salita ng Diyos. Doon tayo mag-rely, doon tayo mag-asa sa salita ng Diyos. Maghingi tayo ng guidance and wisdom upang maging maayos ang ating motherhood journey in our family. Naintindihan niyo ba? Dahil marami mga nanay, naging bata pa, naging nanay. Hindi pa nga nakadaan ng seminar sa PAPCOM. Hindi ba dumaan sa seminar sa mga paano magkaroon ng tunay nga pamilya. Nagbigla naging pamilya. Kaya akala madali lang maging pamilya. Isipin maging nanay para makaanak. Hindi ako maging matanda. Maging anak, makaasawa ako, hindi po ganun. Kailangan, we need guidance and wisdom from the Word of God upang sa ating pag-journey sa lupang ito as a motherhood, makita natin nga tama ang ginagawa natin sa ating anak, sa ating sarili simbana, sa ating pamilya, at especially in the church of our loving God. Palakpakan natin Diyos, maminamahal. Ang pinaka-example natin dito in our church, walang iba kundi ang beloved son, Pastor Mamadir. Kami nga mga manggagawa, nakita mo namin. Sa aking kinabuhi, nag-worker ako is 1988. Sa loob ng Pastoral House, matagal ako sa labas ng aral ng Ebanghelyo within start 1986. 87, 88. 3 years ako sa labas, nag-soul-winning. Sa labas ako umuwi. Grabing kahirapan, grabing walang makain halos. Kung ginagawa kong kalooban ng Diyos to preach the gospel, dati nangaral ko ng Ebanghelyo sa labas, single choir pa lang ako, youth choir pa lang ako. Hindi pa ako finest choir. Noong naging preacher na ako sa labas, saka pa ako nag-promote, naging finest choir. Hindi basta-basta yung mga patakaran. And then, after that year, 1988, single choir pa ako noon, nagkaroon ng krusada sa San Fernando, Pampanga. Ngayon, city na yon. Dati, munisipyo pa lang. So, pinadala kami. Nag-fasting ako ng 10 days. Kaya gusto ko talaga magpagamit sa Diyos. 2 days pa lang yung fasting ko. Nalalangin ako, Panginoon, gusto ko magpagamit sa iyo. Kahit tagabukas na lang ng pintuan ng Pastoral House. Ayaw ko na mag-asala, ayaw kong tumalikod sa iyo. Kung mag-asala ako, Panginoon, mabuti mamatay na lang ako. Yun ang aking dedication sa ating Panginoon. Binigay ko ang Diyos, binigay ko ang buhay ko, once and for all. Grabe yung pagkapuspos ko ng banal na Espiritu sa oras na yun. Natuwa pa lang Diyos sa aking i-commit sa aking sarili. After a prayer sa hapon, tinawag kong beloved son, Pastor Mamadir. Hindi ko makalimutan. Anak pang tawag sa akin. Ako po, yes, Brother Andy, halika. Ilang araw ba yung plano mong fasting mo? Sabi ko,
mahabagan ng Diyos, gusto ko sana mag 10 days fasting. Kaya gusto ko magpagamit sa Panginoon. Sabi ni Mama Dear, ngayon, ilang araw ka na, 2 days pa lang mo, Ma, anak, tinugunan ng Diyos yung prayer mo. So, ganun ba? Aalis ngayon yung sounding team sa San Fernando, Pampanga, mag-sounding sila, mabigyan ng lip list, magkabit ng mga streamers, dahil may kusada tayo doon. So ikaw ang ipadala namin nga maging back-up prayer nila habang nag-sounding sila, kakabit ng streamers. Single square pa kung hindi ko sukat akalain. Sige po, bahala na po, Ma. Doon mo na ipatuloy, araw-araw yung 7 days kinatira o 8 days na tira sa'yo. Naging back-up prayer. Ang sabi ng mga ordained preacher, mga mature brad, pinagpala ka. Single square ka pa, baguhan ka pa, ikaw pa naging back-up prayer namin. Sabi ko, hindi po akong gusto yan, Brad. Doon ako umiyak sa Panginoon dahil nakita niyang puso kang gusto magpagamit sa Kanya. Ginamit na natong beloved Mama Dear San Pastor. Sino naman ako? Sounding kami araw-araw, nagpa-fasting ako, fasting hanggang natapos yung 1 linggo, natapos yung fasting ko nga 8 days, 10 days na kumplito kahabagan ng Panginoon. Minsan di ko makalimutan, sa sobrang pagod ng katawan ko, nahina na. Alas 5 naman, sabi ko, pwede siguro mag-break. Bumaba ako sa jeep, minom ako ng juice doon. Alam mo, pag inom ko ng juice lang yun, isang baso maliit. Hindi natuwa ang Diyos ng Panginoon. Pagsakay ko sa jeep, sa upuan ko dito, nagulat ako, sinuntok ng lasing yung likod ko. Ko, Panginoon, ba't ako sinuntok? Imbis nagaganti ako, isip ko nagpapasting ako, hindi pala nalugod ang Diyos sa akin, hindi ako nagbuot-buot na mag-break sa sarili ko. Ganon pala ka-stricto ang Panginoon, hindi stricto ang tao. Stricto pala ang Panginoon. Pagtawagin ka niya, tinuturuan ka, disiplina ka, paano ka sumunod, magpakumbaba, sumunod sa utos ng Diyos sa pagkatawag sa iyo ng Panginoon. So, sorry Lord, hanggang pag-uwi sa bahay, doon ako nag-break na. Ng sabaw, ganon. Abi ko, tapos ng buhay ko doon. Uwi na ko sa Manila after crusade. Then babalik ko awit sa single choir and youth choir. Hindi ko sukat akalain. Sabi ng mga pastor, Brother Ann, balik ka sa San Fernando, Pampanga, ipalo up nyo yung nabautismuhan sa krusada. Bibigyan kita ng lisensya at ID as preacher in this church. Nagulat ako. 1988 pa yun. Kumala, pastor, hindi ko kaya siguro maging preacher. Kaya mo yan! Di ang Diyos tumawag sa iyo. Bibigyan kitang license at ID. Anong sagot ko sa mga pastor? Mga pastor, kahit hindi mo na siguro ako bigyan ng ID and license as preacher in this church. Basta ikaw nagsabi sa akin, nagagamitin ako ng Panginoon, susunod ako. Malis ka na! Ligpat ka na sa niya. Yun po, hindi ko makalimutan yan, mami naman. Yan pala dumating na yung tamang oras sa kuling ng Diyos para sa aking buhay. Umpisa raw 1988 until now, yung abang lingkod mo, niyo, hindi ko malimutan po yon. Sa isip-isip ko, hindi ako dapat maging preacher. Tinawag pa ko maging ordained preacher sa habag at awa ng Diyos. Kaya hindi ka dito tinawag ng Panginoon, maging preacher, ordained preacher, hindi ka magtagal dito ng 38 years. Kaya sa sobrang hirap ng kalagayan isang manggagawa. Pero hindi ko makalimutan ang sabi nila San Pastor Mama Dear, anak, dito sa lupa, wala tayong pahinga. Ang pahinga natin sa langit na. Ganoon ginagawa namin, mami naman. San pagod kami. Ginakain ang katawan namin. Ginagawa namin ang obligasyon namin dahil tinawag kami maging manggagawa, manguna sa gawain. Kung kami lang tanungin, pupuyo lang ko sa Pasol House. Hindi na kami sige alis. Ngayon pagod na kami, matatanda na kami. Abang lingkod mo, next year, loobin, buhay pa tayo. Senior citizen na ako. Pero salamat. Yung edad lang tumataas.
Yung puso ko, bata pa rin. Sa habag at tawa ng Diyos, pero pastor, beloved wife, doon kami sa Kabakan, North Cotabato, kasama ko yung mga Muslim, sabi lang, Sir, ilang taon ka na? Sabi ko, hulaan mo. Mga 42, 51. Sabi ko, ilang taon ka na? Sabi niya, 48. Ikaw? 42. Sabi ni Jonathan Driver, Kuya, tsura na alam mong tagstinta anyos na. Pag sabi ko na, tanggal kong umbrero ko, tingnan mo, ilang taon ka na, sir? Ko 59. Ha? Hindi kami magpaniwala, sir. Sabi ko, hindi kayo maniwala talaga sa akin. Kaya ang Diyos ko mahirap paniwalaan dahil siya ay makapangyarihan. Nagpapabata sa tao pag lumapit ka. Nakapag-share tuloy ako. Kung kayo lalapit ka sa Panginoon, may gawain kami sa Carmen, Cotabato, Lulaw. Ito si Jonathan Driver. Ito may edad na rin ito, 48 na rin. Pero tingin mo, kung nga parang bata pa rin, hindi ito matanda. Bakit? Pag Kristiyano ka, puno ka ng presensya ng Diyos. Yung puso mo nananahan ng Panginoon. Yung maging vigorous, healthy, and strong. Maging bata ka. Pagpalain ka, gagaling yung karamdaman. Kaya sabi niya, may riuma daw siya, uminom siya ng kulapo, lagyan daw ng mga kahoy, ng mga tubig, daming pinanginom. Sabi ko dito po, ang inom namin tubig lang. Minsan may inom kami ng coke, wala. Paano ko man, sir? Pinagaling kami ng Diyos namin. Kaya Diyos namin dito, makapangyarihan. Ano ang reliyon nyo, sir? Kung wala kami reliyon, relasyon sa Diyos, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi ng Muslim, ganun ba? Paris lang na ni Allah. Sabi ko, si Jesus o si Allah, the same. Pero sabi ko, mas pugi si Jesus kay Allah. Kaya tinan mo, bata pa kami. Grabe ba? Sabi. Sige, sir. Pupunta daw sila ng anniversary namin sunod. Sige, punta kayo. Sige, loobin, sir. Mag-contact lang kami kay Jonathan Driver. So, nakapag-share tayo ng Ebangel. Dahil nakita nilang kakaiba sa atong continents, mga Diyos natin. Kasama natin yung nananahan sa puso natin ang balang Espiritu ng Diyos. Kaya makita sa iyo nga ang gloria ng Panginoon nananahan sa puso mo at sa mukha mo. Hindi natin yan pinamamayabang dahil ang Diyos lang ating pinamamayabang dito. Amen ba? Hindi ko makalimutan po, yan po ang buhay ko namin sa paglingkod sa Diyos. After that, mga minamahal, patuloy tayo. Kaya kayo maging maayos ang journey nyo bilang mga nanay. Kailangan mga minamahal, you trust the Word of God. Amen? You need wisdom, guidance from the Word of God upang tayo po maging maayos ang ating journey as a motherhood sa lupang as Christian. Amen ba? Palakpakan natin ang Diyos. What does the Bible say about being a godly mother? What the Bible say about being a godly mother? Dito tayo sa Biblia na. Amen ba? Amen? Throughout the Bible, we read about godly mothers who raise their children to love, honor, and serve God. Makita natin sa Biblia ang lahat ng mga makadiyos nga nanay, pinalaki nila ilang bata, they raise their children to love sa magitan ng pag-ibig, karangalan, dungog, honor, ang paglilingkod sa Diyos. And serve God. Katulad ng mga nanay sa Biblia, katulad ni Jochebed, ni Elizabeth, at ni Mary, nga pinatayo nila, palaki nilang anak ni the raised sons who minister to and lead God's people. Tinuruan nila mga bata nilang nga paano mga maging minister. How to minister in the church. Makinig kayo kung ano ibig sabihin ng minister. Who ministered to and lead God's people. Ang ibig sabihin to minister, yung totoong nanay, tinuturuan nila mga bata na to ministers. Anong to ministers? Mag-asikaso. Amen? To run, to go, to teach, to minister. Katulad kayo dito, tinawag kayo na maging choir member, yan ang ministeryo nyo. Tinawag ka mo maging preacher, yan ang ministeryo. Tinawag kami musician, yan ang ministeryo nyo. Tinawag ka single choir, children's choir, yan ang ministeryo nyo. Like me before,
Tinawag ko naging singles youth ka, yan po ang una kong ministeryo sa church. Hindi ko sukat ang alain, from singles choir na promote ako, pinuha ko ng Diyos, naging preacher, naging finance choir, naging preacher, naging worker, hanggang ngayon. Dahil tinuruan tayo natin, beloved and Pastor Mama Dear, how to minister and to lead people. Kung hindi kami tinuruan nila how to lead people, how to minister people, ngayon po, hindi namin alam kung anong dapat gawin namin pagdala ng ministeryo. Huwaran ang ating beloved and pastor sa panguna natin mga pastor, na kami nga manggagawa, tinuruan kami, hinubog kami sa salita ng Diyos. To minister and to lead people. Yan pa ang totoong nanay. Pero kung nanay ka, hindi mo tinuturuan ang anak mo para sila magamitin ng Diyos. Hindi mo turuan para sila maging example sa iglesia. Hindi ka matawag na godly mother. I'm sorry to tell you. Kasi may ibang nanay, mas natutuwa pa sila, yung mga anak nila magsali sa beauty pageant. Kristiyano na. Natutuwa pa sila ng mga anak nila sasali sa karira. Natutuwa sila, anak lang, magsali pa sa mga sanlibutan nga bagay. Ang totoong baka Diyos niya nanay, tinuturuan ang anak upang magamit sa Diyos, magamit sa iglesia, magamit ng Panginoon to lead people righteously. Hindi po yung mga sanlibutan na mga bagay sa sanlibutan. If you want to be a good and godly mother, you teach your children how to minister and to lead people in the church. Kaya kayo mga bata na tinuruan ka mo ng mga mama nyo, how to lead, how to be used by our loving God, maging kayo. Sincero kayo. Diyotay nyo sa parents nyo yan. Minold kayo, ninurtured kayo, tinuruan ka mo pang magamit sa gawain, mapakinabangan ka mo ng ating bala Panginoon. Gamitin niya na sincero kayo dahil utang nyo yan sa parents nyo na sila'y sincero din magpagamit sa ating Panginoon. Tinuruan ka dito, ayusin mo ang pagkatinawag mo. If you are called to be a choir member, ayusin mo. Amen? Kahit gaano tayo ka-busy sa labas, busy tayo sa ating negosyo, sa ating trabaho, sa ating transaction, or education, pero mas maging busy ka sa tinuro sa iyo ng Diyos from your parents to minister in the church. Kung saan ka tinawag ng Panginoon, gampanan mo ng maayos ang obligasyon mo. Di wala nang ibang magandang puhunan dito. Yung puhunan natin na pinundar sa loob ng iglesia na nakita ng Panginoon, naging karapat dapat tayo sa paningin Diyos, hindi karapat dapat manggani, pero tinawag at kinahabagan tayo. So you must to do it that worthy. Maging karapat dapat tayo pagsagawa ng obligasyon natin sa ating Panginoon. Huwag natin gawing biro ito, na parang biro-biro lang ba? Gusto-gusto mo lang. Gusto mo lang sumamba, okay ka. Gusto mo lang umawit, okay ka. Pag ayaw mo. Hindi po yan. Ang Kristiyanong totoo, naturuan ng Diyos at ang mga mahal na sa buhay, mga parents niya, sila po'y marunong mag-minister kung saan ang ministeryo nila, how to lead people. Maging blessing sila sa iglesia, maging pagpapala sa ibang mga Kristiyano, dahil nakita nilang sinseridad nila paano ginagampanan ang ilang mga tungkulin sa church. Tinawag ka kameraman, di basta-basta maging kameraman. Marami mga bata dito, akala gusto-gusto lang magkamera. Kuya, gusto ko magkameraman. Siguro akala niya, okay lang. Kaya nainggan nyo sa mga bata, magkameraman na rin siya. Akala siguro, okay lang magkuro kameraman. Mali yung kamera mo, di ba kayong makikita, bali kulangot. Hawakan mo yung kamera, baka maya masira, maputol yung mga wiring dyan. Gusto mo na magkameraman. Hindi mo alam, mahal yan. Isang piraso, takot 89 mil Mag-130 mil. Gusto mo na magkamera. Hindi po yan. Kaya kameraman ka, musician ka, anong klaseng tao na minister ka sa church, dapat sikapin mo na ang Diyos palagi mananahan sa puso mo.
Dahil kailangan natin yung unwinting power, guidance from our loving God to minister all things. Para magsagawa ka ng obligasyon mo, may unwinting ka. Dahil bakit yung mag-guide sa'yo, magturo sa'yo, walang iba ang banal na espiritu dahil palagi mo nadalamang presensya, palagi nananahan sa puso mo, ang banal na espiritu, ang Diyos kasama mo. Kapag dito ka, hindi ayaw pagbibiro-biro. Concentrate. Dahil mayroon kang ginagampanan na ministeryo sa church. Hindi po biro yan. See to it that you are a blessing to the church. You are blessing to your companion, to your co-workers, preacher, cameraman, etc. Dahil puno ka ng presensya, unwinted ka. Hindi po itong gawang biro. Hindi ito pagaya-gaya, hindi ito pagusto-gusto, hindi po ito. That is your prerogative. Ano yung prerogative? Bukal sa puso mo yan na ginusto mo dahil kahabagan ng Diyos, magpasalamat ka. Hindi man tayo karapat-dapat, tinawag tayo, nilagay ng Diyos yan upang tayo magamit, mapakinambangan sa kanyang iglesia. We are so blessed by this ministry na mayroon tao ng Diyos, mga pastor, bilabistan pastor mama. Sila po ang nagbatuto. Sila nagturo sa amin. Ito naman tinuturo namin sa inyo. Hindi naman kayo masyado namin ma-minister dahil busy kami. Kayo, may mga kasama kayo dyan na marunong na yun na magtuturo sa inyo. Kayo, sumunod. Gusto mo maging tunay nga minister. Kung sa may mo ginaministeryuhan, sumunod. Gawin mong sincero ang paglingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Dahil lahat yung ginagawa natin, may kapalit yan sa langit pagdating ng araw. There is a reward. Whatever we do here, whatever what we're doing here, ginagawa natin, someday, we have a reward in heaven. Palakpakan natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So kayo dito, to who ministered and to lead people. Mothers, ang mga nanay in the Bible were committed, hardworking, and resourceful. Nakikinig ba kami yung mga nanay? Yung mga nanay sa Biblia, they are committed, committed na sila to be hardworking and resourceful. Ano bang ibig sabihin ng hardworking? Talagang magtrabaho sila magtrabaho para sa Diyos. Trabaho sila, magpupuri sila araw, trabaho silang pamilya, trabaho sa mga anak, then trabaho para sa anak nila, para maturuan nila maging mainiton sa ating mahal na Panginoon. They became hardworking and resourceful. Alam niyo yung resourceful? Naghahanap ng paraan. Lahat ng paraan ginagawa ng tunay nga nanay para mabuhay ang anak, makakain ang anak, mabihisan ang anak, magpakinabangan ang anak. Natutuwa ang nanay, lahat na may ginagawa pag nakita anak na nitong children's choir na umaawit. Di ba mga nanay? Di ba natutuwa kayo pag nakita yung anak nyo, tumatagyo dito sa pinto na umaawit? So, the good mother and godly mother is committed to be hardworking and resourceful mother. They are willingly did the work that was performed them. Sila po'y willing nga gawin nila ang gawain nga gusto nila para sa ating mahal na Panginoon at para silang mga anak. Kaya tuwang-tuwa yung mga nanay pag nakita yung mga baby dito na umaawit eh. Amen? Amen. Kayo mga anak, natutuwa ba kayo na binigyan kayo ng uniforme ng mama nyo? Hindi naman natutuwa itong iba. Hardworking yung mama natin, nagsisikap, naging resourceful, lahat ng bagay ginagawa nila para mapakinabangan tayo sa iglesia. Palakpakan po natin. Yan po ang trabaho ng godly mothers in the church, in the family. They are committed to be hardworking and resourceful mother. Kaya gusto nila ang anak nila mapakinabangan sa Diyos sa iglesia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord.
Ano ibig sabihin ng hardworking and resourceful? Anli pagibasa. Proverbs chapter 31 verse 13. Praise the Lord. Sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 31, ang talata ay 13. Siya ay humahanap ng balahibo ng tupa at lino at gumagawang kusa ng kanyang mga kamay. Amen. Palakpakan natin Diyos. Siya ay humahanap, they are resourceful. Siya ay humahanap ng balahibo ng tupa at lino para gawin damit. At gumagawang kusa ng kanyang mga kamay. They are committed, hardworking, and resourceful mother. She seek it wool and flax and work it willingly with her hands. Lahat ng bagay ginagawa ng nanay, pagsisikap silang kamay para mapagbigyan ang mga anak. Mapakain ng mga anak, madamitan ang mga anak. Amen. Kahit ano na lang ang mangyari. Pag hindi makain ng budget, gagawa pa rin silang paraan. Pupunta sa kugon, mamili ng ukay-ukay. Di mo kahimin. Pagdating, tuwang-tuwa yung mga anak dahil isang sakong dalang ukay-ukay. Saan galing yan ay? Yuki. Anong Yuki? Ukay-ukay. Pagtingin ng mga branded, made in Thailand, made in Hong Kong, made in China, made in Israel, made in Ukraine, made in Russia, amoy pabala o pulbura. Amen. Tuwang-tuwa. Lahat ginagawa ng nanay. Seek it, wool and flax, dresses, clothes, work it willingly with their hands. Lahat ginagawa. Dahil natutuwa sila, matutuwa ang mga anak pag nakita ang nanay may bit-bit na pagkain, may bit-bit na mga damit. Ginagawa nila, tinuturuan sila kay gusto ng mga anak nila ay magamit, matuwa sila ng mga nanay gumagawa ng paraan. Lahat ng kamay lang ginagawa na lang. Amen ba? Amen. Yan po ang godly mother na kasulat sa Biblia. Hardworking, committed, hardworking, and resourceful. They are willingly did the work that has before them. Willingly with their hands. Lahat ginagawa nila. Palakpakan po natin Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ano pa? Pakibasa pa. Proverbs chapter 31 verse 25. 26 and 27 para mabasa natin lahat. Ano bang ginagawa ng godly mothers sa mga iyong pamilya? Praise the Lord. Sa Aklat ng mga Kawikaan, Kabanata 31, ang talata ay 25 hanggang 27. Sa 25, kalakasan at kamahalan ay siyang kaniyang suot. Amen. At kanyang tinatawanan ang panahong darating. 26, binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan at ang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. 27, kanyang tinitignang mabuti ang mga lakad ng kanyang sangbahayan at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Palakpakan mo natin Diyos. Yan pong ginagawa ng nanay. Kanyang tinitingnan palagi ng mabuti ang mga lakad ng kanyang sambahayan, buong pamilya. Amen ba? Strength and honor are her clothing. Kaya umahanap siya ng ukay-ukay na lang para madamitan yung mga anak. And she shall rejoice in time to come. Natutuwa siya, nag-reduce siya sa panahon nga darating doon. She opened her mouth with wisdom and in her tongue is the law of kindness. Pag bumuka ang bibig ng nanay ay wisdom, karunungan, natutuwa siya. She look well to the ways of her household. She look it well. Tinitingnan niya ng mabuti ang buong sambahayan niya. Kayon ba kayo, ginagawa niyo ba yung mga nanay? Wala may sumasagot. Ha? And eat it not the bread of idleness. Hindi niya kayang pakainin kayo ng saan niya kinukuha yung tinapay nga bunga ng kanyang katamaran. Kaya siya gumagawa ng paraan, sikap kamay, nga sa kanyang pawis pagsikap ng kamay, mapakain yung anak niya na galing sa kanyang pinagpawisan at pinagtrabahuan.
Hindi niya pinapakain ng pamilya ng pagkain kinukuha lang sa nakaw. Kinukuha sa pagpangawat. Hindi po. Sabi niya, and eateth not the bread of idleness, kundi pinagsikapan niyang kamay nga dalhin siyang mga anak pamilya, nga ipakain niya, tulong pawis ang ginagawa niya. Kaya nagsisikap yung mga nanay para maka-eskwela mga bata. Minsan ang mga bata, itong mga tamad mag-eskwela. Hindi pa nakatapos eskwela, nang-asawa na. Pero ang nanay sikap, parang nga sikap, nga kahit may asawa na, may anak na, patatuluyin pa rin ang pag-aral ng anak. Dahil natutuwa yung nanay sa ilang paggastos sa iyang pag-eskwela, nga mga anak niya makatungtong sa entablado, lagyan din ng ribbon, graduates. Pero pag nakita ng nanay sa ilalom ng stage, walang ribbon ng graduates, iiyak ang nanay sa kalungkutan. Grabing gastos ko sa iyo. Grabing pagsisikap ko sa iyo. Lahat na gusto mo, binibigay ko. Ngayon, hindi mo sinikap ang eskwela mo. Dapat matutuwa kaming nanay mo. Sabitan ka namin ng ribbon, kahit wala ng honor, graduate na lang. Anong ginawa mo? Wala. Yung nanay, iiyak ng tago. Pero kung nakita ng nanay yung pagsikap ng silang kamay sa pagtrabaho na para sa anak, matutuwa sila. Kaya nung nang-graduate ako sa high school, hindi ko makalimutan. Nag-graduate ako, nagpila ako, papuntang stage. Ako lang isa. Sabi ng mga tao, Noy, diin ang imong nanay, Noy. Tatay, wala. Sino magmarsa sa'yo? Ako lang. Hindi ka nalulungkot. Biko natutuwa ako. Ibang klaseng anak ka. Bakit? Yung tatay ko lasing na sa tindahan. Kung pamarsahin ko rito, mapahiya ako. Baka nanay mo, sa bahay lang. Bakit? Hindi sa ganahan. Pero ako, hindi ako nalungkot. Pagdating ko sa enklabado, tinawag pangalan ko, Andres Binyas Jr. Andres pa, baho kayo. Amen. Galit ako sa mga teacher ko. Bakit? Ako ang corps commander, pinalitan ako sa aking mga loyalty award, binigay sa iba. Bakit? Yung instruction ko, yung instructor ko, nag-away kami. Hinamon ko ng suntukan. Hindi lumabas si Des Castillo, kumuha ako ng itak, tagain ko pa yung taligi. Kaya tinanggalan nila ako ng loyalty. Kaya galit ako sa ranggang matitsir ko, maestra. Kaya hindi ko pinamart sa mama papa ko. Kaya nga naman, sabi ng principal, pag hindi makapunta mama papa mo, hindi ka makamarcha. Wala makapigil sa akin, ma'am. Principal yon si Indiana. Bahala ka. Tatay ko, lasing doon. Mamala. Marcha ako mag-isa. Ang pinaka-natutuwa ako pag-graduate ko. Dahil pag ano ko ng diploma, ginanong ko at mga teacher ko. Ang natutuwa ko, kayang lahat na teacher ko, nag-iyakan. Ako nakatawa. Nag-iyakan sila dahil pinagduduro ko. Pero pagbaba ko sa stage, grabe, loksuhan yung mga barkada ko. Alam mo anong garland sinabit sa akin? Tinuhog na tansan ng serbisa, beer. Sa dulo, tanduay ng mga tinuhog. Sinabitan ako. Tawanan kami. Pero ang mga teacher ko, nag-iyakan lahat. Ano nangyari kay Binyas? Kung wala ko pakialaman, basta importante, nag-graduate ako. Pag-graduate ko sa school, wala nang problema. Eskwela ko sa kolehiyo. Kabats ko nga mga estudyante from Eucharistic Academy, San Juan Academy, mga anak ng sundalo, puro kami corps commander. Lahat kami nagkuha ng exam sa PME. Inayos ng doktor, mga ngipin namin. Sabi niya, ito, baw, pag PME kagagwapo ni mo, dumugon ka sa mga babae. Mula-mula man eh.
Ngayon, nakuha kami exam sa PMA. Wala ko nagpatuloy. Si General Edison Villarma, nag-PMA. Dapas class 4 kami. Si John Aying nag-PMA. Nakita kami sa Sara Iloilo. Siya naging mayor sa aming lugar, Sara Iloilo, si John Aying. Karon, retired na general sa army sa Patinay Capes, mayor na sa amin. Niya to, wala man ka magpadayon to, patuloy. Sabi ko, wala. Kahit major or colonel, mayor, wala ako naging ganito. Pero mas mahigit pang rangko ko sa'yo. Bakit? I am the ambassador of Christ. Nga, grabe ka ba? Nagpalihans. Tatakbo ng kandidato eh. Pati tanan sila gagawad, nagbigay ng lihans. Sabi ko, mas mahigit pa ko sa'yo. Mayor ka, general ka, pero nagpapalihans ka sa akin. Ginanong ko lang yung mga ulo nyo. Mas matindi yung anak ng Diyos. Amen. Mas mahigit pa tayo sa mga taong mga matitindi sa lupa. Bakit? Mas makapangyarihan Diyos natin pinaglilingkuran. Wala ko man makamit yung gusto ko, ngunit hindi ko ginugusto na kamit ko. Bakit? Yan ang plano ng ating Panginoon. Hindi ko pinagmahayan, pinagtampuhan, kinalulungkot ang paging manggagawa ko, kundi kinatutuwa ko. Wala man ako magsaksi sa aking pag-eskwela, kay grabe ako kabugoy nga tao, sobra pa. Mabuti na lang naging Kristiyano ko. Kaya kung wala, sultian ta ko muna yung totoo, I am the brain of communism sa aming lugar. Sa loob ng tubuhan, doon ko ginatsiminar ang mga taong hindi ko kumikilala sa Diyos. Ako nagpaplano ng sunog, pagnanakaw lahat. Mga minamahal, salamat sa Diyos. Pumunta ako ng Manila. Magtuloy na lang ako apply sa pagkasiman. Inasaan kong pinsan ko, kapitan sa barko, supervisor sa Coast Guard. Malakas ang kapit. Pero hindi ko sukat akalain. Ang nakuha kong pagpapala, hindi pagpapala na tunay. Every Saturday litso ng baka, inuman, nalasing ako. Nangihi ako sa taas, natuluan, nangihi ang asawa, pinalayas ako. Nung pinalayas ako, sumakay ko sa Pasbil Transit from Guadalupe, Tulay, going to Sampaloc, dito sa Dako ng Raon. Lakad-lakad ko to, wala akong dalang damit. Bag lang nga maliit. Grabe ang plano ng Diyos. Nasalubong ko yung tatlong pinsan ko, si Kankasin, nakaputi, mahabang buhok. Mga choir member ng Jesus mo ko sa ito. Nyo to, din ka to. Ko pinalayas ako ni auntie. Saan ka? Wala mapuntahan. Sama ka sa mga apartment sa Paquita Street, Sampaloc. Sinama ako nila. Pagdating doon sa bahay nila, binuksan kong aking bag. Puno ng malaking family size na marka demonyo na bilong gajin. Inuman. Sabi ito, hindi na kami umiinom to. Bakit? Ano ba kayo? Born again na kami sa Diyos mo ko sa Binago ang buhay namin. Ako to, alam mo, 16 years, I suffered by rheumatic heart disease. Bumubukol yung mga juwin ko. Ngayon, pinagaling ako ng Diyos. Sabi ko, jackpot lang yan. Hindi totoo po yan. Dahil hindi ako naniwala sa Diyos noon. I never believed the existence of God. Ako makibaka, ako maging Diyos, maging hari. Yan ang doktrina ko noon. Karl Marx, Lenin, Stalin, Mao Zedong. Salamat na lang. Biblia, sinusunog ko lang ni. Pero napakabait ng Diyos. Sabi to, testingan mo that day, Sunday, November 24, 1984, hindi ko makalimutan. Testingan Bulod, sumama sa aming simbahan sa Nubalitsis pa. Kung hindi totoo ang Diyos namin dito, wala naman mawala sa'yo. Pero nang sumama ako, totoo nga ang Diyos dito sa Jesus mo ko say. Sabi ng mga pastor, kung ikaw ay drug addict, lasinggiro, siguro babaero, komunista, hindi ka naniwala sa Diyos, patunayan ko sa iyo ang araw na to na may Diyos sa langit na makapangyarihan, magbabago ng buhay, magpagaling, patawarin kasalanan, lumapit ka sa harapan. Mga minamahal, para ko na-hypnotize, lumapit sa harapan, tines yung kamay ko, mga minamahal, makita nyo malaki ako, mas malaki pa ako noon sa katawan kong ito. Walang kubasya na mga damit sa personal house nung nag-decide ako bautismo. Hanggang dito lang, sinuot ko lang para mabautismo na ako. Sinuot sa akin, murang parang duster na t-shirt para mabautismo na ako. Sabi ng preacher, Brad, tingala sa langit.
Pag-uwan bautismo, sa pangalan sa bautismo kita pag-anong ko, maniwala mo hindi. Bumuka ang langit, grabing liwanag, parang binuusan ako ng isang balding tubig na may ice. Yan ang conversion ko. 1984 hanggang ngayon, yung abang lingkod nyo, kinabahagan ako ng Diyos. Kaya hindi ko makalimutan, kahit anong grabing problema, dumating trials sa buhay namin. Kaya ang taong buhay, normal, hindi mawalang pagsubok. Hindi mawala ang intriga, hindi mawala ang mga crisis, basta buhay ka. Mahinto lang yung problema, hihinto ang kahirapan, hihinto ang crisis, hihinto ang mga intriga. Pagpatay ka na, di wala ka nang naramdaman. Habang buhay ka pa, naglingkod si Aya, asahan mo, hindi yan mawala. You are surrounded by temptation, we're surrounded by trials, we're surrounded by trials and affliction. Ngunit mga minamahal, tandaan po natin, kung ano hinubog sa atin ating mga magulang sa Panginoon, sundin natin, nakasulat yan lahat sa Biblia. Maging matatag tayo, manatili tayo dito, dahil buhay ang Diyos natin na pinaglingkuran, mga minamahal. Hallelujah. Mga survive tayo, manatili tayo, buhay ang Diyos natin pinaglingkuran. Totoo yung salita niya, totoo yung mga aral dito. Hindi ko makalimutan. Sabi naman na Pastor Brad, tiisin mo lang ang lahat na pagsubok dumating sa buhay mo. Pagkatapos ng pagsubok, may tagumpay. Bago pala akong worker noon. Bili ka ng folding bed, ba yan, 150 pala yung folding bed. Yan yung kwarto mo dyan. Patuloy lang. Huwag kang tumingin sa tao, Brian. Balik-balik sa akin, huwag kang tumingin sa iyong kapwa. Huwag kang tumingin sa tao. Tiisin mo ang bawat pagsubok dumating sa buhay mo. Titingnan mo yung pangako ng Diyos. Dahil pagdating ng araw, pagkatapos ng kadiliman, makita mo yung liwanag. Maraan, magsawa ka sa pagpapala ng spiriti ng araw. Magsawa ka, gagamitin ng Diyos. Sabi ko, ayaw ko ng ganun, mga pastor. Kahit hindi mo yan sasabihin, darating yan ng pangako ng Diyos yan. Abundansyang grasya, bayaya, pagpapala, ibigay sa iyo ng Diyos. Pag nakita niya, tapat, sincero ka, sumusunod ka, nagbabasakop ka, nagre-respeto ka, patuloy kang pagpalaan, pagkatiwalaan ng Diyos. Hindi mga karapat-dapat. Di walang karapat-dapat sa atin. Lahat tayo may makainaan. Lahat tayo may makasalan. Ngunit pag nakita ng Diyos, kumbinsido ang Diyos sa puso mo, handa ka magsakripisyo para sa Kanya. Paulanan ka ng pagpapala, habulin ka ng pagpapala hanggang pagbalik ng Diyos. Hindi mo matanggal, hindi mo maubos ang mga pagpapala. Totoo po yan, mga minamahal. Hanggang ngayon, habang tumatanda ka, habulin ka ng pagpapala. Dahil totoo yung pangako ng Diyos. Totoo ang pangako ng Diyos, mga minamahal. Kaya kayo mga kapatid, yan sinisir ko sa inyo. Minsan di mo maiwasan, maramdaman natin yung kalungkutan. Maramdaman natin na parang napakalayo ng Diyos sa atin. Dahil kung minsan dahil din sa ating kasalanan po yun. Kasi lumalayo tayo. Tayong lumalayo sa Diyos. Kaya minsan, mananahan palagi ang Diyos sa puso natin, lalayo na rin. Kaya kita mismo lumalayo din sa Kanya. Dahil sa amin ng Panginoon, return unto me, and I will return unto you. Balik ka sa akin, at ako'y babalik sa iyo. But if you forsake me, I'll also forsake you. Kung sa likway mo ako, talikdan din kita, sabi ng Diyos. But if you lumapit ka sa akin, if you come after me, I will come also to you. Sabi ng Biblia. Kaya huwag kang lulayo sa Diyos. Huwag kang lumayo sa Panginoon. Lalo kang magpursige, magsumikap na mapalapit ka palagi sa presensya ng Diyos. Nga palagi mananahan sa puso mo yung Diyos na buhay, makapangyarihan. Kaya pag lumayo yan, pagaminal, wala na sa puso natin. Ang sabi si Binaso kanina, para kang mangmang at buang. Nasabi ng mangmang, walang Diyos sa puso niya. Hindi tayo mangmang dahil nananahan sa puso natin ang Diyos palagi.
Huwag natin pabayaan sarili natin nga lalabas ang Panginoon sa puso natin. Pag lumabas ng Holy Spirit sa puso natin, mga minimal, maramdaman mo para kang buhay na patay. Wala kang kasiyahan. Wala kang kagalakan. Wala ka ng gana magpalakpak. Wala ka ng ganang sumigaw. Wala ka ng ganang sumamba. Lahat mawalang taste mo na masarap. Marang meron kang COVID-19 nga sakit. Wala na. Lahat maasim sa'yo. Lahat matabang sa'yo. Bakit? Yung nagpapalasa sa puso natin, walang iba. Ang banal ng Espiritu, pagpalagi sa puso, mananahin ang Diyos, Panginoon. Maging masigla ka, tuwang-tuwa ka, galak na galak ka. Gusto mo palagi sumamba, gusto mo palagi magpuri, gusto mo palagi sumigaw, gusto mo palagi madamang presensya. Hallelujah. Hindi mo isip ang kapaguran sa iyong katawan, hindi mo isip ang ano ang kalungkutan, inisip mo na sumisigla ka, sambahin ko ang Diyos, purihin ko siya, awitan ko siya. Hallelujah. Bakit? Nananahan sa puso natin ang balang Espiritu. Yan na nagbubuhay sa atin, ang bibigay sigla sa atin. Hallelujah. Kaya huwag natin pabayaan, mga minamahal, aalis sa puso natin ang Diyos. Kaya pag umalis sa puso natin ang Panginoon, para na tayong mangmang at buang yan. Nasabihin ng mangmang, wala na ang Diyos sa puso ko. Walang kabuluhan. Puro kasuklam-suklam ang ginagawa. Ngayon, sikapin natin sa araw na to na mananahan ulit ang Diyos sa puso natin. Mapuspos ka ulit ng Balang Espiritu. Magurog ka usab ulit. Marivive ka. Mabati mong kagalagang kasiyahan. Tumutulong luwa sipon mo sa magsisigaw sa presensya ng Diyos. Ibalik sa puso mo nga manahan ulit ang Diyos, banal na Espiritu sa puso natin. Sa mga mother, if you want to be a godly mother, you are committed to be hardworking and resourceful mother. To be minister to your children and to the minister to the church. Magpagamit tayo ng tos puso. Rely on the Word of God. Ask wisdom, knowledge from the Word of God. Upang tayo sa bawat gawa natin, hindi tayo magkamali. Damahin natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. For God is love. To you, let my heart be changed. Thank you, flowing from the grace that I found in you. Lord, I call To you, to my heart be changed. When you flowing from the grace, but the power of your love, the power of His love, panahan sa puso na. Hold me close, Lord. hold me close. Yet your love surround me. Let your love surround Hallelujah. me. Bring me near. Bring me near. Oh, bring Dalhin mo ko man iduo lapit sa iyo. me near. Draw me to your love. To draw me to your side. Draw me to your side. Your spirit leads me on by the power. Pahariun ta sa puso natin ang pag-ibig sa Diyos at ang kapangyarihan.
Lord, renew my mind as you will unfold in my life, living every day by the power of your love. Hallelujah! Singgit, hallelujah! Patupang. Hold me close, Lord. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I rise up as an eagle. Lilipad kami ng mataas sa tulad ng agila. When I soar with you, the Spirit leads me on. The power of your love. Mananahan sa puso namin kapangyarihan ng pag-ibig, Lord. Hold me close. Paghawakan mo kami, lapit sa iyo. Hindi kami lalayo sa iyo. Let your love surrounds me, Lord. Balutin mo kami ng pag-ibig. Bring me near. Yan, yan, yan. Singgit na rin. Sikapin mo, mabalik sa puso mo yung banal na Espiritu. Mananahan ulit ang Diyos sa puso mo. Sikapin mo, hindi mawala sa puso mo. Papasukin mo ang Panginoon sa puso nyo. Mananahan ulit sa puso natin ang presensya ng Diyos. Huwag natin mapalayo ito. Hallelujah, Jesus, hallelujah. That's the act, Lord. Revive the children, Lord. Be filled with the Spirit. That's the Lord. Manahan ka sa puso nila, Lord. Pagpalain mo lang. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Draw me to your side. And as I rise up like an eagle, I will soar with you. Your Spirit lets me on by the power of your Spirit leads me on by the power of your love. We need the power of thy love, that your Spirit will be leads me on in our heart. Manahan ka sa puso namin. Babalik sa puso namin ang presensya mo. Tinuruan mo na kami ng aming mga nanay. Nanay sa iglesia ito, mga nanay namin, kaya kami hindi mapalayo sa iyo. To be minister na to be used in the church. Magipagpapala. Kaya magpagamit tayo ng taos puso sa Panginoon. Dahil lahat tayo tinuruan na ng Panginoon, ng beloved parents in the Lord, ng ating mga beloved mothers sa itong pamilya. Sikapin natin yung mga anak, maging pagpapala tayo. Huwag natin pabayaan sa sarili natin, mapalayo tayo sa Diyos. We need the power of love to lead us in our heart upang masabi natin, kasama palagi natin ang Panginoon. Mga minamahal, patunayan mo sa oras na to, nananahan na sa puso mo ang ating Panginoon. As we pray, we must to pray in the Spirit. Manalangin ka sa Espiritu.
Because our spirit make intercession to the Spirit of God that dwelleth in our heart. Kausapin natin, Panginoon. Manalangin tayong sa puso. Pag ang iyong espiritu nasa puso mo na, make intercede the Spirit of God sa bawat banggit mo ng prayer mo. Iiyak at tutulo ang puha mo. Upo pala, Panginoon. Sunod talangin namin, Pastor. Lord, I believe and trust you. I thank you po, Lord. Ang presensya mo nagpalik mo sa puso namin. Kabagan mo kami, pangawagan mo kami, hindi kami mapalayo sa iyo at hindi ka nalalayo sa amin, Lord. Please grant a prayer. Pagalingin po karamdaman namin. Ito si problema. Pagpalain mo kami lahat. Proteksyon, Panginoon, pangawakan mo kami. Maging karapat dapat kami sa harapan mo, Lord. May mayroong taong ginamit magturo sa amin. Beloved pastor, mamisan pastor, sa aming mga mama. Pagpalain mo kami sa anong to. Sa aming kapatid, mga wibgas mo yun. Abuting kapangyaring kamay. Sa pangalan ni Jesus, sunat dalangin namin mga pastor and the prophet. Hallelujah. Singgit. Hallelujah. Jesus. Patong kamay sa ulo nyo, ang isa nagataas, atong rebukin, hallelujah. Yes, upo na kilin Diyos, manso, dalay mo na pastor, ibabang kapangyarihan mo sa init, I fight the pop darkness, demons imperfect, the sickness and disease, cast out from the bright tongue, the might of Jesus, be healed of the problems, bless the champion, and sinipin, sige, bless out from the weakness from the Lord, bless them so much, God, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Palagpakan natin, Diyos manual. Lahat tayo tumayo, bayong kamot, lukso kita, tulog ka bisis, pusog na pagsinggit. Help us, Lord! Help us, help us. Amen. Mami na mahal, ayaw mag-absent. Merkulis, Friday, Sunday, yan ang gusto ng ating malapay. No? Yan palagi natugon ng malapastor. Mga minamahal, ayaw gun mag-absent, maningkamot. Magdala marandagang kalag sa tila ng Panginoon, randagan ay maluwas, maningkamot kita. Kaya kita ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. So dito magdugay, mga minamahal, magkuha ta sa itong special love offering. Pagpari natin, kilang Diyos ang mas Panginoon. Salamat sa mga kaigsunang hindi nagsasawa. Magbigay ng mga special love offering. Dugang ang Panginoon sa Iglesia, Lord. Bless them so much. Return this blessing to them, Lord, in the name of Jesus. Amen and amen, Lord. Hallelujah. Come, let us offer the sacrifice of praise. Come, let us offer the sacrifice of praise. The fruit of our lips giving thanks. The fruit of our lips giving thanks. Come and offer the sacrifices. Come and offer praises to the Lord. Come, let us offer this sacrifice of praise. Come, let us offer this sacrifice of praise. The fruit of our lips giving thanks. The fruit of our lips giving thanks. Come and offer the sacrifices. Come and offer praises to the Lord. The fruit of our lips giving thanks. The fruit of our lips giving thanks. Come and offer the sacrifices. Come and offer praises to the Lord. Amen, Praise the Lord. Maminamal, mga ito sa itong closing prayer. Atong beloved Brother Alan Magallanes, ipag-pray niya po. Ay, oo. Mga minamahal, palitan magdugay, habang ka-closing prayer tayo, patapos closing prayer, ayaw sa mo maglugwa, balik mo diri. Sa birthday po ng ating mahal na pastor. Ayaw nyo kalimutan, ha? Sige po, manindog mata. I-appeal mo lang lan. Birthday mahal na pastor, palanginan sila. Hanggang closing prayer, maghulog lang mo sa box yung birthday gift nyo po sa mahal na pastor natin sa June 28.
Sige po. Amen. Praise the Lord. God bless you. Bala-bala. Organ po sa Gadi Vinyas. Manalangin po tayo mga minamahal. Hallelujah. Patigilog ang Ama. Sumagkapayahan pangalan mga alas. Mahal na Pinoon. Salamat. Mahal Pinoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sa iyong matamis na presensya. Mahal Pinoon. Pinala mo sa amin. Mahal Pinoon. Maraming salamat sa kagalakan. Mahal Pinoon. Sa aming mga puso. Galak na galak kami. Mahal Pinoon. Maraming salamat. Mahal Pinoon. Nilangisan mo yung banal na gawain. Mahal Pinoon. Mula pa sa umpisa sa imsa sa Diyos sa sulim. Salamat. Mahal Pinoon. Sa mga buhay na patutuo. Salamat sa langitan ng mga choirs. Mahal Pinoon. Salamat sa kanilang walang sawang pagbibigay. Mahal Pinoon. Higit sa lahat. Mahal Pinoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sa iyong banal na salita. Palaging nagpaalaala sa amin. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa unang dalangin pa rin sa aming mahal na pastoro. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo silang ingatan. Mahal na Panginoon. Ampingan. Mahal na Panginoon. Hantod mahal na Panginoon sa ilang pag-uling sa ilang tagsatag sa kapatid malay. Mahal na Panginoon. Sa mga auntie, loved ones. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Magbuhat ka mga pamaagi. Mahal na Panginoon. Gusto na mo silang makauban. Mahal na Panginoon. Sa mga simba. Diha ka rin mo. Tinitanan na mong giambuos na tandiya lang simulan. Mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Susug. Mahal na Panginoon. Sa mga hatag o birthday gift sa mga student pastor, mahal ng Panginoon, Praise the Lord. Pagpalain mo sila po yung dugangan, bumudaghan, padalangin, mabot sa ilang kinabuhi, mabot sa tanan na mong yabo o satan, di lang si mong balaan na balanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Magbigay ka at ika'y bibigyan, siksik liglig at apaw di naban.